Mukhang si Digong makakalaya na. Nakakatakot na to, nakakatakot naman to. Mukhang masaya na naman ang mga Duterte nito. Grabe, mukhang i-smile na naman yung mga ano dito mga kutong lupa. Si Digong makakalaya na sa ICC. Yun po yung tanong. Yun po yung tanong ng taong bayan. Kasi may lumabas po na balita. Ito po yun. So, ito po may hiling po ang lawyer na si Kaufman sa ICC na palayain na itong si Digong. Di ba? Ayan. Okay na? Okay na po ba tayo? Press 1 nga, press 1. Kung okay na ba yung ating live. Press 1 nga. Ayan, okay na. Okay na. Okay. So, ito po, pakinggan po natin ngayon. Okay? Pakinggan po natin ngayon yung balitang ito. Ayan. Utak, kitikitian. At samahan nyo. Ayan Rain Mizo. Shoutout po. Okay. Kita natin yan. Okay na pala, naka-press 1 na sila. Tuloy. Hiniling ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na agad nang palayain ang dating Pangulo at tuldukan na ang lahat ng kasalukuyang pagdinig laban sa kanya ng walang kondisyon. Napakawik naman ang hiling ng ni Kaufman. Di ba? Napakawik naman. Siyempre hindi gagawin ng ICC yun. Kung sasabihin mong tutuldukan na lahat tutuldukan. Hindi pong papayag ang ICC niyan. Siguro pansamantalang kalayaan, baka siguro mapagbigyan. Pero kung tutuldukan na lahat, papalayain mo lang ng ganun-ganun na lang, hindi papayag yung ICC niyan. Ang tagal nilang inimbestigahan si Digong, tapos sa isang hiling mo na yan, papayagan lang si Digong. Nag-iisip, kumuha nga kayo ng lawyer ni Digong na matino. Yung hiling na yan, walang kwenta. Ano yan, basta makahiling lang, ganun. Para may isumite na, eto at least may ginagawa yung lawyer ni Digong. Ganun-ganun na lang. Ayaw po ba maniniwala sa ganun? Na papayagan yan? Sa 21 pahinang appeal brief on jurisdiction na isinumite ng defense team ni Duterte sa panguna ni Nicholas Kaufman noong November 14, kwenestyon nito ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na nagsabing may jurisdiction pa rin ang ICC kahit nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 20... Ito kasi yan. Ang pagkakaintindi ko dito okay? Ito noong miyembro pa po tayo ng ICC, si Trillanes nakapagsampa na po ng kaso kay Digong sa ICC. Noong miyembro pa tayo. Nung nalaman po ni Digong na si Trillanes sinampahan siya ng kaso sa ICC, ang ginawa ni Digong, nag-withdraw tayo. Tumalon tayo sa bakod ng ICC. Kasi akala ni Digong, pag tumalon tayo, yung kaso na isinampa doon, mababaliwala. Oo naman, hindi na tayo member ng ICC ngayon. Pero kasi, sa panahon ni Digong, sinampahan siya, nung miyembro pa tayo, nasampahan siya ng kaso sa ICC. So, valid pa rin yun. Yun po ang hindi maintindihan ng mga Duterte, ng mga supporter nila, at syempre, ni Kaufman siguro. Alam ko, naintindihan mo yan, Kaufman, lawyer ka eh. Kaya nga lang, syempre, kukontrahin mo, pagtatanggol mo yung amo mo. Ganun naman talaga yung gawain nyo. Diba? So, yun po yung dahilan kung bakit si Digong sinundo pa rin sa Pilipinas. Diba? Ay, nako. Dahil, salamat kay Trillanes. Mabuti pang dating daan nyo in TV, maayos pa at simple lang. Yes, mas gusto ko nga po yung dating daan eh. Diba? At napakagandang pakinggan kasi nakabase lang po sila sa mga Bible verse nila. Hindi po sila gumagawa ng sariling kwento. Nabuti nga pinupuri natin yung dating daan. 2019,
Iginiit ng depensa na nawalan na ng legal na basihan ng ICC para ituloy ang kaso at nagkamali ang mababang lupon sa pag-interpret ng mga probisyon ng statute. Kabilang na ang pagtrato sa Article. Sabi ni Cesar, gago. Sinong gago? Sarili mo? Pag hindi nyo abot yung ating mga sinasabi dito, ang sagot nyo lang gago, bobo. Kasi kayo yung gago at bobo. Intindihin nyo muna yung sinasabi ko kung kaya nyong intindihin. Ha? Tanginang labnaw ng utak nyo. Article 127 Section 2 bilang lex specialist at ang pagtingin na sapat na ang preliminary examination para manatili ang jurisdiksyon. Kasama sa apela ang babala na nagbubukas umano ng mapanganib na president ang desisyon. Ito ay dahil maaaring pigilan ng prosecutor ang anumang pag-withdraw ng isang bansa sa simpleng pagbubukas ng preliminary examination bago pa maging epektibo ang pagkalas nito sa ICC. Di ba sabi ni Digong, pagbabayaran niya yung mga kasalanan niya? Bakit niyo pinaglalaban yan? Sabi na nga ni Digong, this is it. Ito na yun. Pagbabayaran ko na nung nasa aeroplano yata siya. Nung lilipad na siya. Anda siya pagbayaran. So bakit niyo pa kailangan palabasin yan? Okay na nga sa kanya mabulok dun eh. Ay, magandang gabi po sa yung lahat ha. Gabi na ba? Gabi na pala. So, tuloy natin para mabilis po tayo. Hiniling ng kampo ni Duterte sa Appeals Chamber na baliktarin ang desisyon. Ideklarang wala ng jurisdiksyon ng ICC at iutos ang kanyang agarang pagpapalaya. Matapos siyang manatili sa kustodiya. In-explain ko na po yung jurisdiction ha. Alam naman po natin yan. Ulitin ko sa mga bagong pasok. Nasampahan kasi si Digong ng kaso sa ICC noong tayo ay member pa dyan. So, ganun lang ka-basic. Basic lang. Diyan ng ICC sa The Hague mula pa noong Marso ngayong taon dahil sa kaso nitong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs na ipinatupad sa ilalim ng kanyang administrasyon. Yan tuloy. Ganang hapon sir, first time viewer, Marcos Loyal. Shoutout po sa iyo. Salamat po sa pagbisita sa ating YouTube channel. So, yun. At least, no? Si Digong, sabi naman niya, okay na siya doon, manirahan. Sabi nga niya, kung ano man yung ginawa niya, kaya niyang harapin. Harapin niya, di ba? Matapang niya sinabi yun. Pero, wag niyo nang ipagtanggol pa, di ba? Si Digong na mismo yung nagsabi ko, kontrahin niyo pa. Di ba? So, anyway, yun lang naman yung masasabi ko dyan sa issue na yan. At next topic na po tayo. Sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe. Ayan, pinalaya sa CR. Maraming mga comment yan. Ayan, mag-subscribe na po kayo, mag-like na po kayo. And syempre mga pre, sa mga bagong subscribers natin, maraming salamat po sa inyong suporta. So, yun, next topic po tayo.